Pag-usapan natin ang menstrual cycle. Ang menstrual cycle natin nagsisimula sa 9 years old. Ibig sabihin nagkakaregla na yung bata. Kaya mga mommies, kung may anak kayong babae, make sure po na explain ninyo yung menstrual cycle para maintindihan po ng ating mga anak. Tandaan natin mga kaachi, ang ating regla ay 28 days, meaning every buwan-buwan magkakaroon tayo niya. At ito na po ang tinatawag nating calendar method. Dapat nating alamin ang ating period kaya sulatin yung kalendar yung buwan-buwan para may record po kayo. Magsimula na tayo sa ating menstrual cycle. Sa una, umpisahan natin sa menstruation day or menstruation phase. Ibig sabihin, dumating na po ang ating regla at may meron na tayong naramdamang symptoms. Mga symptoms na ito ay before dumating ang ating regla. Ito po ay pagod tayo, meron tayong pimples, sumasakit ang ating puson, at of course, bloated din tayo. Yun po yung mga symptoms na parating na po ang inyong regla. Yung pinaka-irritable lang, yung maranasan mo yung dysmenorrhea. Kung nakikita nyo sa video, talagang masakit talaga yung puson. Ang regla natin ay only 1 to 5 days only. Yung iba naman, umaabot hanggang 3 days lang. Kapag ang regla ay umabot ng 7 days at heavy periods, kailangan mo nang magpakonsulta ng doktor. Kapag ganito ang sitwasyon mo na umabot ng 7 days at heavy period, better to check your OB-GYN. Ang reason po para kailangan natin magkaroon ng regular check-up para for your own safety din kasi doon natin malalaman kung meron tayong problem or wala. At syempre, after 5 years ng ating period, andito na tayo sa follicular phase. Ibig sabihin na sa resting steps na tayo. Kung nakikita niyo si Achi, sumasayaw na kasi she's okay na. Kaya back to normal na at pwede nang rumampa kung saan-saan at gumala. After nating magiging okay, nandito naman tayo sa ating 14th day. Ibig sabihin, lumabas na si Queen Excel. Ibig sabihin, fertile tayo mga kaachi, so ito na po ang mga symptoms ng ating naramdaman. Masakit ang ulo, masakit ang dede, bloated, at cravings ng pagkain. Sa ganitong sitwasyon, dito na tayo nagsimula ng ating cravings at kumakain na tayo na hindi na tayo nabubusog. Kaya after binging the food, we always say craving satisfied. Sa may mga asawa, ito po ang best time every 14th day para magtalik at magbuo ng baby. Kaya tandaan, every 14th day is your fertile day, meaning high chance po magbuntis si Mrs. Pero yung walang asawa, mag-ingat tayo mga kaachi kasi delikado ito, mabubuntis talaga kayo. Makikita sa visual video kung saan yung sperm cell papunta po sa egg cell para mabuo na po ang inyong baby. Kaya after a month na hindi dumating ang inyong regla, that's the time na po pwede na kayo mag-pregnancy test kung saan malalaman ninyo kung kayo po ay positive or hindi. The other choice na kung gusto nyo po ay transvaginal ultrasound para sure po talaga. Saya mabuntis kapag ready ka na as mommy. And for those nahihirapan mabuntis, better to go to the OB-GYN doctor para malaman kung anong pwede sa inyo. This is the best feeling of a mother to have a baby. At ito naman sa mga single girl pero in a relationship at alam nila safe sila kasi alam nila every 14th day is a fertile day kaya iingatan talaga. At nandito na tayo sa last part at na tinatawag natin ay luteal phase. Ibig sabihin, papunta na tayo sa ating menstruation period. So after ng 14th day, ito na po ang ating mararamdaman. Kaya maramdaman pa rin ang sakit ng dede, masakit ang ulo at cervical mucus during the 14th day at hanggang ngayon. At dito na po papasok ang inyong regla 2 weeks after the ovulation. Kaya yung naramdaman na ating dysmenorrhea paulit-ulit na po yung buwan-buwan. Kaya ito na tinatawag nating menstrual cycle. Kaya tayong mga babae, always self-check po tayo sa ating naramdaman, especially po sa ating menstrual cycle, kung ito ba ay normal or hindi. To better check po sa OB-GYN para malalaman at matutulungan po kayo. Hi ka mga achi! Sana nagustuhan niyo itong video at kung meron pa kayong suggestion, paki-message po sa description box. Thank you for watching! Kaya sa susunod ulit, anything under the sun. Bye!